Hello mga ka-travel, welcome to Cebuano Escapade by June and Buin. At ngayon, ang topic natin ay tungkol sa Kuwait Police Clearance. At ang unang tanong ay, Lods, 5K ang fee just for a PCC? galing po kay kanino yan? Matador 5631. Sir Matador 5631. Yun. Ang Kuwait Police Clearance ay 3 months lang ang expiration. At saka, yun, 3 months lang ang expire ng Kuwait Police Clearance. Saka hindi ka na maabutan ng expiration kasi pag nakuha mo na yun, automatic papadala mo na yun sa yung sa akin nakuha ko 3 months ang expiration. So pagkakuha ko 1 week lang, pinadala ko na kaagad sa Canadian Embassy. So hindi ka maabutan ng expire. Tanong, meron pa? Sino pang next question, please? Sir, ask lang po if need pa po magpa-appointment sa Kuwait Embassy or pwede po mag-walk-in na lang. Malaking tulong po yung video nyo. Salamat po. Salamat din po sa panonood. Kaninong tanong? Estre Marie. Ma'am Estre Marie, salamat talaga. Salamat sa question. Hindi ko lang alam kasi baka nagbago na kasi that time pandemic yon. So, siguro baka meron ng appointment, pwede mo pa appointment, pero mas maganda mag-walk-in. Kasi nung sa akin, nag-walk-in ako nung pumunta ako noon. At saka nung nag-walk-in ako, dala ko na lahat yung requirements ko. Dala mo yung lahat ng requirements na kasi yung requirements pinapadala yan ng Canadian Immigration. Panadala nila. Tapos magme-mail ka sa kanila, tapos yung Kuwait Embassy, i-mail din nila kung anong mga requirements para makakuha ng Kuwait Police Clearance. Saka bago ka pumunta doon, dalhin mo lahat ng mga requirements ng Police Clearance. So kailangan yung ikama, number 1 yun na hihingiin nila. So pagdala doon, dala ka rin ng pera na 5,000, saka extra na rin kasi medyo maghintay ka rin ng medyo sobra din ng siguro, naghintay kami ng more than like 3 hours. Parang ganun. So at least mabutan ka ng gutom, may pang-snack ka rin, pangkain. Pero 5K talaga ang hinihingi ng Kuwait Police Clearance. So, tanong, mayroon pa tayong mga tanong dyan? Hi, pwede po mahingi ng full address dyan sa kuhaan ng police clearance sa Kuwait. Sana po mapansin nyo. Salamat po. More content to help others. Okay, kanino tanong po yan? Galing to kay Irma Buko, 7322. Okay, Ma'am Irma Buko, thank you po. So, ang address po ng Kuwait Embassy of the Philippines is, ito yung address, 8th floor, Total Corporate Center, Kalayaan Avenue, Fort Bonifacio, Global City, Taguig, 1634, Metro Manila, Philippines. So, yun po ang complete address ng Kuwait Embassy sa Pilipinas. So, meron pa tayong mga tanong dyan? Hello, sir. May apps na po sa Sahel. What if po mag-register doon kahit nasa Pinas na po? Okay, kaninong tanong yan? Galing kay Cindy Mariong Song, 3566. Cindy Manong Song, 3566. Ma'am Cindy, yung app sa Sahel, hindi ako aware ng apps na yan. Pero mas maganda siguro pag nag-walk-in ka. Total, binigay ko naman yung address ko. Mas maganda talaga pag pumunta ka doon, nag-walk-in ka. Kasi pag nag-walk-in ka, meron kang matatanungan. Halimbawa, nagbayad ka, nag-file ka na ng Kuwait Police Clearance. So, mas maganda pag pumunta ka kasi bibigyan ka nila ng telephone number kung kailan mo siya makukuha. At least, meron kang mapapollow up kung ng progress ng mo, Kuwait Clearance, dumating na ba o hindi. Kasi pag app ka lang, hindi ko alam sa app kung may sasagot ba. So, kailan ang sasagot, maghintay ka at saka hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan mo i-follow up kasi apps lang siya. Mas maganda talaga walk-in kasi may makakausap kang mga tao na nagtatrabaho doon. Tsaka yung guard alam din niya kung sinong tatawagan. So siya rin magkukuha ng number. Pag binigay na yung number, so yun ang tatawagan mo para i-follow up mo kung progress ng Kuwait Embassy. Kuwait Embassy sa Kuwait Police Clearance mo.
So, meron pang tanong dyan? Magbabayad na ba agad, sir, pag pumunta sa Kuwait Embassy? Again, kaninong tanong din? Mark Jericho Garcia, 1645. Sir Mark Jericho, thank you din sa tanong. As I have said kanina, pagpunta mo doon, dapat magdala ka na talaga ng pera. Kasi pagpunta mo doon, magbabayad ka na kaagad. So, maglalagbook ka. Tapos, pagka-logbook mo, sulat mo yung pangalan mo. Tapos, meron dong si Sir Guard, hihingi niya yung requirements. Pagkatapos, titingnan niya kung kumpleto ba yung mga requirements mo. Pag nakita niya, kumpleto na agad, ipaforward niya yan sa taas. So, yung time ko, hindi ako naakyat, naghintay lang ako. Tapos, tumawag yung taga-taas na, okay, sige, kumpleto yung requirements niya. So, yun, hiningihan ako ng 5,000. Yung bumayad ako agad ng 5,000. Naghintay kami ng after 1 hour, binaba na yung receipt. So, yung resibo, binigay sa akin. Tapos, sinabihan ako kung kailan ko makukuha. So, pagdating mo, bayad na agad. So, may tanong pa tayo dyan? Meron pa. Hanggang kailan po ang expiration? Valid kapag kumuha po kayo ng PCC. Okay, kaninong tanong? Galing kay Isemi Jairus, 4183. Isemi. Ano ba yan? Sir or ma'am ba yung address ko sa kanya? I-address mo ng both. Okay, sir or ma'am kasi hindi ako not sure pa. So, ganito, pagkakuha mo ng pagka-release ng police clearance, so, sa akin kasi dumating kasi nung March yata yung dating ng police clearance. Basta, pagkadating niya, i-state niya, 3 months lang ang expiration ng Kuwait police clearance. 3 months lang ang expiration ng Kuwait police clearance. So, thank you sa tanong. So, next question, mayroon pa? Need po ba ng appointment? Ganito kay Jonako Brit. Okay, Jonako. So, yes ma'am, siguro kasi that time nung sa akin, hindi ako nagpa-appointment. Salamat pala sa tanong. Hindi ako nagpa-appointment. So, dumirekta na ako dun sa Kuwait Embassy of the Philippines. So, pumunta na ako. Hindi na ako nagpa-appointment. Kasi, at that time, mahirap kasi nung time na yun, kasagsagan ng COVID yun eh. So, hindi ako nagpa-appointment kasi ang intention ko, pumunta lang doon, magtanong. Pero dala ko na lahat ng requirements ko. Tapos, dala ko na lahat ng requirements ko. Nagdala na din ako ng pera. So, dala ko ng pera. Pagkadating doon, sakto yung pera ko. So, yun. Tuloy-tuloy na yung proseso. So, 3 months yung expiry ng Kuwait Police Clearance. Next question. Meron pa? So, ito yung last but not the least. Okay. Kanino yan? Galing? Ito ay, nagta-thank you po sa vlog natin. Tapos, ito yung question. Sir, magkano po fees ng pagkuha? Ilang araw bago makuha? Need ko po para sa interview ko sa SS next month. Ano yun? Ang question galing kay? Kiera Pards, 5731. Kiera Pards, 5731. Ano yung question na? Ilang araw? Sir, magkano po fees ng pagkuha? Ilang araw bago makuha? Need ko po para sa interview ko SS next month. Okay. Ang fees ng Kuwait Police Clearance ay 5K. So, 5,000 pesos. Ngayon, depende kasi yan. Yung sa akin kasi, 1 week. 1 week ang sinabi nila sa akin. Kasi ang mangyayari kasi yan, i-check pa nila yung background mo. I-check nila yung background mo sa Kuwait kung may wala ka bang record na, depende kasi yan, pag may record ka na matatagalan, may bad record ka, may ginawa kang doon. So, matatagalan. Yung sa akin, ang binigay sa akin is 1 week. Tapos, babalikin daw ako ng 1 week since nakatira ako sa Cebu. Ngayon, pinakiusapan ko sila na, ma'am, pwede nyo ba ipadala yung yung Kuwait Police Clearance ko sa Cebu?
Ang sinabi ko, ako na lang magbabayad sa lahat, babayaran ko pagdating doon. So, ang ginawa po, mabuti naman pumayag sila, nagpa-LBC, so ako na nagbayad sa lahat. So, yung sa akin, ang process ko is 1 week. Hindi ko lang alam kung pare-pareho lahat ng process. Basta sa akin, simula nag-apply ako, 1 week, 7 working days or 5 working days mo yun makukuha. Basta total 1 week yung natanggap ko yung Kuwait Police Clearance ko. At saka, by the way, mayroon din akong advice sa mga nagtatrabaho dyan presently na nasa Kuwait or sa amang lugar man kayo. Pag balak nyo kasing mag-apply, di lang ako sure kung balak nyo mag-apply saang lugar. Kasi, dapat talaga good record na. Ang sinasabi kong good record, wag kayong mangutang, uwi kayo ng Pilipinas, mangutang kayo ng mga iPhone na bago, Samsung na bago, umutang kayo ng laptop, kumuha kayo ng cash sa bangko, tapos hindi na kayo babalik sa Kuwait. Kasi pag gumawa kayo ng mga kalukuhan, hindi kayo makakakuha ng police clearance. At saka, pag nag-apply kayo ng Canada, or di natin alam saang lugar, Australia, US, kasi ang ano kasi doon nakasulat kasi doon, in absence of 6 months sa Pilipinas, na wala ka ng 6 months sa Pilipinas kasi nagtrabaho ka sa ibang lugar, umabot ka ng 7 years doon, so in absence of 6 months in the country, kailangan ka na ng police clearance kung saan ka nang galing. So sa akin, nanggaling ako sa Kuwait, so kaya hiningin ako ng clearance. Kasi i-check nila kung kasi ang Canada kasi ayaw magpa-entry ng may mga, siguro yung mga, kailangan sila ng good moral. So, buti, hindi ako gumawa ng kalokohan doon, hindi ako umutang ng cellphone, hindi ako umutang ng gold, hindi ako nag-loan ng cash, hindi ako nag-loan ng mga, kumuha ng mga laptop, tapos, meron kasi, pwede kasing ganyan uuwi ka, hindi ka nababalik, so, bad record ang labas niyan, so hindi ka bibigyan ng Kuwait Police Clearance, so malay natin in the future, baka makapunta ka ng US, makapunta ka ng Australia, Canada, so kailangan talaga ng good moral character o kailangan ng Kuwait Police Clearance. So thank you po. Kung mayroon pa kayong mga katanungan tungkol sa Kuwait Police Clearance or tungkol sa buhay dito sa abroad sa Canada, itanong nyo lang sa vlog ko at sasagutin ko kung anong buhay dito sa Canada, worth pa talaga pumunta sa Canada. So just comment below at sasagutin ko sa susunod na vlog. Salamat po sa panood, salamat sa lahat na nag-comment. Thank you. Maraming salamat po for supporting. At sana patuloy po kayong mag-support sa Cebuano Escapade. Kasi para may matulungan din tayong mga nangailangan. Kasi ang purpose talaga ng vlog is pagdating ng araw, gusto ko rin, ang aim ko rin is makatulong sa mga nangangailangan din, yung mga less fortunate people. So, matulungan din natin. Dati na kami tumutulong pero hindi lang na po sa vlog kasi hindi pa kami nagbablog dati. So, minsan nagdo-donate din, nagbibigay din ng mga, pagkain, minsan pera. Kaya, kailangan din namin ng tulong nyo, yung support para tuloy-tuloy din yung tulong natin sa ibang mga tao. So, thank you again. So, sa lahat ng mga nag-comment dyan, mga nag-support, nanood ng vlog na ito, thank you at God bless po sa ating lahat. At hanggang sa susunod na vlog, magkikita tayo ulit. Just comment below at sasagutin ko lahat. Thank you, salamat po.